O kanina nga ay nanggaling kami doon sa bahay ni Sonal Masi and nabanggit nga niya sa akin na sa labas nga daw sila natutulog. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Sonal Masi and ngayon ay ginagawa na nila itong bubong guys. Galit si Sonal Masi dito sa nagbububong kasi daw ay hindi daw niya ginagawa yung trabaho niya. Kiyo. Lagi tan di ba? Barong gosh. Yan guys, oh. So, ilang araw ding tinrabaho ni Mami yan, yung paghahati ng mga ginger. So, kung mapapansin nyo, ayan, oh, mapapayat. Tapos, pinapatuyo niya ngayon. And hindi na niya binalatan yan guys, oh. Walang balat-balat, ganyan lang. Gagawin nilang oat or yung parang masala or spices doon sa chai. Good morning! Hindi na naman ako napag-intro sa inyo guys kasi may nakita na naman akong interesting na bagay. So, ayan, ngayon nga ay tapos na itong ating bakuran dito and kahapon nagpunta tayo para tumingin ng mga tiles, tumingin ng mga pintura kasi pipinturahan din natin ito and naghahanap na tayo ng painter. So, ang trabaho ay sabayan na. So, papakita ko sa inyo yung update ngayon dito sa bahay namin. So, ayan ngayon ang bakuran natin guys. Ayan. And medyo nalinis na siya. Yung mga kalat-kalat ay tinapon na nila. Ito, yung dito nakikita nyong may galoda. Ayan, inalis na rin nila. So, mag-order na yun tayo ng Bermuda grass after some time. And yung roof ay install na nila. Yung trabahador ay hindi rin pumunta ngayon. Nag-inom daw guys. Kaya, ayun. Ang trabaho ay medyo nalilate. So, ito yung bakuran ng kapitbahay natin guys. And nandyan si Baby Ivan. Kaya, ayan. Kaya, pinabakuran namin guys. So, paano ba naman na hindi namin papabakuran? Hindi nila nililinis yung kapitbahay, yung ano ng kapitbahay. Bali, dalawang part yan. Isang part at saka dalawang part hati. And ito naman yung part natin. Malinis na. Ayan. So, nag-work lang si Milan. So, dahil meron siyang duty, walang mangyayari ngayong araw. Si Papa ay merong trabaho sa bukid. Kaya, i-stop muna natin ang trabaho for now. And kapag dumating siya, doon natin ipapatambakan yan. Tapos ay papakulayan. Jeje, Jo. Nakita niya yung lolo niya na nakikipaglaro sa kanya everyday. Chalo. Chalo, apra jara. Chalo. So, nandito kami ngayon sa lupa ng kapitbahay namin. Pero ito ay fini-fill up natin. Ay, so nandyan si Kakumasi at saka nandyan si Sonal Masi doing the work. So, ayan. Kakumasi tame sukarocho? Aha, cement barazem? Barabar. So, ayan guys. Si Kakumasi at saka si Sonal Masi dito ngayon ay nasa kabilang bahay. Pero, nilalagyan nila ng semento itong gilid, oh. Ayan. Nakikita nyo ba? Para maging maayos siya. Kasi kapag hindi mo nilagyan yan guys, ay hindi magiging parang hindi ko alam, parang sinabi ng biyanan ko na kailangan din natin ba lagyan yung semento yung gilid. Explain nyo sa amin guys kung alam nyo yung hidden meaning. And yun sa kabilang bahay guys, oh. Tignan nyo. Mara Ivan Le. Chalo. Guys, so binalikan natin itong bahay ni Sonal Masi and natapos na nila yung pagsasemento dito sa may wall nila, oh. Tignan nyo, basa-basa pa siya ngayon. And di ba nga, kahapon ay pumunta kami para bumili nga ng tiles.
So, dahil mamili kami ng tiles, alam namin kung ilan ba yung mga bibilhin natin. And Sonal Masi, anyaw, may pulcho taman eh. Aprak haba na nukirite rakwan, mem. Anya. So, ang problema natin guys ay hindi marunong si Sonal Masi na magluto ng pagkain ng nakatayo. Kamu ubaw-ubat ha na ba na kay Masi? Nay. So, ayan guys. So, ang problema natin ay hindi makakapagluto si Sonal Masi ng pagkain ng nakatayo. Papagawa ko sana siya ng kitchen stand. So, ang kabachika, abra kay Naksu. Abra kay Naksu ka ba na wanuem? Anya. Anya. So, come here, Milan. I will show them. So, ang gustong mangyari ni Sonal Masi, guys, ay wag na daw paglagyan ng kitchen stand, yung paghugas ng mga plato, pagluluto, paglutuan. Kasi, nasanay nga daw siya sa paggawa ng pagkain na nakaupo. Like this. Evilite, hene, Masi. Ama. So, ang gusto daw ni Sonal Masi dito, guys, ay itong side na ito ay i-box natin kasi hindi daw lalagyan ng tiles. Tapos, dun daw siya gagawa ng pagkain niya. And then, the rest will be tiles. Kasi, guys, kapag nagluto siya ng pagkain sa may naka-tiles, masisira naman yung tiles, aangat sila. So, that's the solution that we are finding. And, hindi na daw, ayaw daw niya sa bahay niya na may hugasan ng plato, marumi daw, sabi niya. So, yung hugasan daw niya ay sa likod lang. Tapos, tinanong din namin siya kung saan siya iihi nga, tsaka magsi-CR, papagawa nga din natin siya ng banyo. Pero sabi niya, wag na kasi wala nang space dito sa lugar namin. Ang gawin nyo, yung sa banyo na sa kabila, doon na lang kami magsi-CR. So, ganun po guys. So, sinanong namin sila kung ano yung gusto nilang gawin. So, kung ano yung gusto nila, syempre bahay nila to, sila yung masusunod. So, i-cancel na po natin yung kitchen stand, tsaka yung lutuan. Tsaka yung gas, hindi daw niya gusto. Gusto daw niya yung pagluluto sa kahoy. Kasi balak ko yung gas stove, tapos gas na pinipihit. Yung normal sa atin, ayaw daw niya ng ganun, hindi daw siya marunong, baka mas masunog lang daw yung bahay niya. So, gusto daw niya yung ganun, na pa-box. We will do box here na, Milan. And then, dun daw siya magluluto. So, ayun guys. Balitaan ko kayo for now. Bibili tayo ng semento, bibili tayo ng tiles, at saka pang kulay. Ko-color natin siya. So, tara! Guys, magandang umaga. So, another day, another vlog tayo ngayon. I-update ko lang po kayo ng kaunti sa mga kaganapan dito sa bahay. So, kahapon ay nagpunta kami doon sa bahay ni Sonal Masi para i-check kung natapos na nga ba yung pagpaplatada doon sa isang side. Kasi guys, himala, nagpresenta po yung anak ni Sonal Masi na platadahin nga yung side ng bahay niya. Syempre, bahay niya yun sa susunod eh. Siya yung makikinabang eh, charot. So, ayun nga. Nagpunta kami doon ni Milan kasi si Milan guys ay may duty nga po. So, nakakapunta lang kami doon ng bandang 1:00, 1 o'clock pagkarating niya dito sa bahay. Tapos aalis na naman siya ng 3:00. And yung binan ko nga po ay nasa farm, ang daming trabaho sa bukid. And yung nakuha namin gumagawa ng bubong ay lasinggero naman po. Kaya ayun, ay na-delay yung bubong ni Sonal Masi. And sinabi namin dun sa lasinggerong gumagawa ng roof, ay bilisan na. Kasi kawawa si na Sonal Masi, nakikitulog doon sa bahay ng anak niya. Tapos kahapon ay naghanap na nga din kami ng tiles para sa ni Sonal Masi, para sa bahay niya. And meron nga akong option ng puting tiles, magaganda. Yung mga malalapad, malalaki. So, gusto ko yung pang social talaga yung tiles niya. Kung konti lang naman yung diferensya, ayun, papalagay natin yan. Kasi maliit din naman yung bahay niya, guys, diba? So, magaganda na yung mga ilagay natin. At saka yung magandang roof daw yung binili namin. So, ayun daw. Hindi ko, pasensya na kayo, wala akong alam sa construction. So, nakabase lang ako sa biyanan ko at saka kay Milan. So, ayun, babalitaan ko kayo ngayon. Paalis kami kasi pupunta kami doon sa kainan para doon sa namatay na kamag-anak namin. So, bihis kami ngayon. Si Mommy at si Milan ay naghihintay na doon. Mommy at saka si Ivan ay naghihintay na sa akin sa labas. Hinihintay namin yung kasama namin na maglalakad papunta doon. So, tara, samahan nyo kami ngayong araw. Hukang baras na may bew. Huche.
Sonal Masi, ave? Huga na Tricia, pra chiare pati Jose. Galit si Sonal Masi dito sa nagbububong kasi daw ay hindi daw niya ginagawa yung trabaho niya. Kasi nagiinom siya. Ave, hukarwano pa na, pra. Anya, tamar chokro to siya, negarere, no, anya, te lagi. Pela banay dewa, hen. Pela banay dewa pa yung gijaway na. Kyo. Lagi, tan, di ba? Barunggosh. Kam barunggosh? Ave naviger ban se tamara pa si. Ha? Fukas? Kam dur-durak pa ano tamem? Sanal masin dur-dag yata maro dur-dag yayem? Separate karawano. So dito daw sila natutulog guys kapag gabi nilalamig daw si Sonal Masi. Grabe naman. Guys, hapon na ngayon dito and nagpunta kami ni Milan dito pagkatapos niyang mag-work sa hospital. So papakita ko sa inyo yung little update dito sa nagawa nila. So ayan, ang magbububong dito sa bahay ni Sonal Masi ay umalis na naman po, nag-inom na naman. So pagkarating namin dito, ang buong akala namin ay tatapusin na nila. Ngayon ay umalis na naman, kaya tinawagan na naman ni Milan yung father-in-law ko para sabihin nga na yung nakuha niyang worker ay ganito nga. So, galit na galit si Milan ngayon dito. Guys, natatandaan niyo ba nung sinasabi ko sa inyo na ay, finally, tumutulong yung anak ni Sonal Masi dito sa pag-rebuild ng bahay namin. Alam niyo ba yung sabi? Wait lang, papakita ko muna yung ginawa niya. Ayun si Sonal Masi, and ito nga ay nagawa na niya, na sementohan na niya. Tapos, alam niyo ba yung sabi sa akin, guys? Nasa na yung bayad doon sa pagsasamento ko dito. Sabi ba naman niya, grabe naman. Kami na nga nagpapagawa ng bahay ng nanay niya. Kahit simpleng pangtulong lang, nagpapabahid pa siya. Imagine. Guys, little update lang ha. So, kanina nga ay nanggaling kami doon sa bahay ni Sonal Masi. And nabanggit nga niya sa akin na sa labas nga daw sila natutulog. Syempre, hindi ko naman alam kung ano yung papaniwalaan ko, kung totoo ba yung sinasabi niya na ayaw niyang matulog sa looban ng bahay ng anak niya dahil hindi daw siya nakakatulog. So, sa labas siya natutulog. Sinabi ko kay Milan yon and hindi siya naniniwala kasi ganito daw yan. Si Sonal Masi kasi guys ay may asawa na lasinggero and araw-araw nga siyang nagiinom. So kanina nga nagpunta kami doon sa bahay nila ay nakainom na naman po siya. So dahil nakainom siya, ang palagay ko yung tawag ng daughter-in-law niya ay parang ayaw siyang kasama doon sa loob ng bahay. Kasi nga, baka alam niyo naman, hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng mga tao-tao. Pero, naiintindihan niyo ba ako? Siyempre, parang, hindi ko lang sasabihin. Pero ayaw niya na magkasama sila ng lasinggerong tatay tsaka yung asawa niya. So, parang yung anak ay parang pinagbabawalan sila na matulog doon sa loob. Yun yung haka-haka ko ha. Hindi naman, grabe, titiisin mo ba yung lamig sa labas ng bahay kung hindi ka nakakatulog? So, dahil na-explain sa akin ni Milan na ganun nga yung sitwasyon, noon pa man guys, ay hindi na talaga magkasundo yung si Sonal Masi at saka yung, ano bang tawag doon, manugang niya. Hindi sila magkasundo. Sa pagsistay ko nga doon sa construction site, nung nagko-construct sila, never ko yatang nakitang mag-usap silang dalawa. Hindi talaga sila magkasundo guys. Kaya feeling ko ganun yun. Kaya natutulog sila doon sa labas kasi iniiwasan nila yung isa't isa and parang yung anak ay ayaw magkasama sa isang bahay yung asawa niya at saka yung tatay niya na naglalasing. Parang ganun. And also, little update din guys kung bakit naiba yung plano. Actually guys, ang ganda-ganda ng plano ko talaga na bahay ni Sonal Masi. Sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo kung ano ba talaga yung unang plano namin. Ang unang naging plano namin ni Milan ay dahil maliit lang yung bahay ni Sonal Masi ay walang masyadong magiging problema. Gusto sana namin i-separate yung dingding
Kasi nga, para personal, wala nang away sa kanila. Sinuggest namin kay Son Almanse yun, na i-separate nga yung dingding. Pero, ayaw namang ibigay ng anak niya yung pinakadulo. So, sabi ng binan ko, kung ilalagyan mo po ng dingding yan, edi mababawasan na yung space ng bahay ni Son Almasi kasi makukuha yung part na yon. So, kinausap na ng biyanan ko yung anak ni Son Almasi kung pwede ba na yung dingding na lang ni Son Almasi. Di ba bahay din naman ni Son Almasi yan na binigay ni Son Almasi sa anak niya. So, ididikit na lang daw dun sa dingding since ayaw niyang ibigay yung sa isang part kung saan dumadaan sila papunta dun sa may pump or dun sa ano kasi tawag doon yung kuhanan ng tubig, bomba. So, kailangan nilang daanan papunta dun sa may bomba. So, umagri siya na dun sa pader na lang na yun idikit. Since in the end, guys, mapupunta din naman yun sa kanila since katabing bahay pag nawala na silang dalawang mag-asawa. So, feeling ko pumayag din. Tapos, edi pumayag na. Tapos, ang balak namin ni Milan ay separate namin yung kitchen. Magpapalagay ako ng lababo. Magpapakonnection kami ng water line, electricity line, lahat-lahat na. Tapos, magpapagas ako. Yung gas na tangke na pinipihit, yung normal sa mga bahay-bahay natin. Tapos, kalan. Ganon. Ang problema naman guys, sinabi ni Son Almasi sa akin, hindi nga daw siya marunong magluto ng pagkain ng nakatayo, nahihirapan nga daw siya. And hindi daw niya alam gamitin yung gas. Tapos, baka masunog nga lang daw yung bahay niya kasi baka makalimutan niyang isara yung gas, yung tangke, sumabog, parang natatakot siyang gano'n. Tapos, mas maganda daw kung kwarto na nga lang daw yung gawin namin. Huwag na maglagay ng tubig kasi kapag may tubig, dumihin nga daw. Kasi meron naman daw siyang hugasan doon sa labas. Syempre guys, hindi naman natin pwedeng ipilit ang sa atin kasi sila naman din yung matutulog doon sa kanila bahay yun, di ba? So, sabi ni Milan, pabayaan mo sila since kasi si Son Almasi ay parang hindi namulat sa sibilisasyon. Hindi siya katulad sa atin na alam naman natin kahit mahihirap tayo, alam natin na nakikita natin yung ibang mga bahay na ganito, ganyan. Sa kanila iba talaga guys. Try nyo pumunta dito sa India and makikita nyo na sobrang simple ng buhay dito. Yung civilization ay parang makaluma pa rin. So, ganun siya. Tapos, nagtataka ako kasi ang plano namin ni Milan ay meron ngang, alam niyo yung sa mga bahay kubo natin, kahit bahay kubo lang naman, meron siyang bintana, di ba, para malinaw. Ganun yung ine-expect kong papagawa. So, nabigla ako, bakit walang window dito? Ngayon pala, nagkausap-usap sila na ayaw daw nila ng merong bintana kasi mananakaw daw yung mga gamit nila. Kasi kapag i-sliding yun, tapos magaling daw silang mag-slide, mananakaw lang. So, doon kasi pinakadulo kasi yung bahay nila. And uso yung nakawan ng bigas, nakawan ng mga ano. So, sabi nila, mas maganda daw na wala ng bintana. Sabi namin, kung magluluto ka ng pagkain, saan lalabas yung usok? Lagi naman daw nakabukas yung pintuan nila. So, ang sabi naging solusyon ng father-in-law ko, ang sabi niya, lalagyan na lang natin ng ganun. So, ayun guys, dahil nilagyan niya ng ganun sa taas, may labasan daw ng kaunti yung usok. So, ayun yung napagdesisyonan nila. Ewan ko guys, kung ako lang yung masusunod, talagang gusto ko may kusina, may separation yung lutuan niya, tapos yung kahit isang kama lang, yung isang kama, tapos, baka matulog nga din sa sahig si Son Almasi, guys, kasi baka sabihin na naman niya sa akin, hindi siya sanay. So, sabi ni Milan, ang ganito na lang yung gawin mo. Nag-suggest nga sila. Pati yung asahan ni Son Almasi, guys, ang hilig mag-suggest. Kaya, siyempre, asahan ni Son Almasi yun. So, nire-respeto niya yung suggestion ng asawa niya. Yung mga suggestion naman niya ay wala sa husto. Ang tawag doon, wala sa tama. O bahala na silang nag-usap-usap. Basta, ang masasabi ko lang po sa inyo guys, kung ano po yung pinagawa naming bahay kay Son Almasi ay kagustuhan po niya lahat yon. Kung may mga plano kami sa bahay niya, hindi siya pumayag, gusto niya, kung paano yung gusto niya sa bahay niya, ganun yung masusunod. So, kung wala pong bintana, tapos kung walang kitchen or kung walang gas stove or kung simple lang, kagustuhan niya po yun guys. Wala na po akong magagawa doon. And ayoko na rin manghimasok
ng masyado since tayo ay foreigner dito. Baka may mangyari sa atin sa sobrang pakikialam natin. So, ang akin po, napagawa ko na ng bahay si Sonal Masi. Hindi na ako masyadong mabigat yung pakiramdam kapag pumupunta ako sa bahay niya. Kasi naawa talaga ako sa kanya, guys, kapag napupunta ako sa bahay niya. So, ayan, masaya na po ang puso ko kapag napagawa ko na kay Sonal Masi yan. And, salamat po sa lahat ng mga tumulong. So, sa susunod na video, sasabihin ko po dito lahat for transparency. Lahat ng mga tumulong na donation kay Sonal Masi. And, yung lahat ng mga pera na yon guys, ay ilalagay ko sa bangko niya. Siya na bahala kung ano yung bibilhin niya doon. So, ayun guys, for transparency sa next video ay papakita ko sa inyo lahat ng mga nagbigay ng pera with the amount and everything para malaman nyo kung magkano yung nabigay na pamasko para sa kanya. So, ayan, I'll see you all tomorrow. Bye-bye!